Bacoor, Cavite, isang tahimik na lungsod na dahang-dahang umuunlad sa simula ng taong 2000. Ngunit sa gitna ng mga bagong apartment, tindahan at eskwelahan, may isang gusaling binabalot ng katahimikan at takot. Ito ay ang apartment 3B na ngayon tinatawag ng mga residente bilang bahay ng umiiyak na babae. Ayon sa mga ulat, isang karumal-dumal na krimen ang naganap dito. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Isang babae ang pinaslang, itinago ang bangkay at kalaunan ay bumalik upang hanapin ang kanyang hustisya. Noong February 2003, lumipat sa apartment 3B ang magkasintahang sina Erwin at Lisa de los Reyes. Parehong empleyado sa isang electronics company sa Cavite Export Zone. Simple lang ang kanilang pangarap, makapag-ipon, makapagpatayo ng sariling bahay at makapagpakasal sa susunod na taon. Tahimik at magalang ang dalawa, kaya't mahal sila ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit ayon sa mga nakakilala kay Lisa, madalas na silang nag-aaway nitong mga huling buwan. Naging siloso raw si Erwin at pinaghihinalaan na may ibang lalaki ang nobya. May mga gabi ring naririnig ang kapitbahay na si Aling Bebang ng malalakas na sigawan mula sa loob ng unit. Ngunit tuwing tatanungin, ang sagot ni Lisa, "Wala po yun, away magkasintahan lang." Noong 17 ng Pebrero, biglang hindi pumasok sa trabaho si Lisa. Nagsimula siyang hanapin ng mga katrabaho. Ngunit sabi ni Erwin, umuwi raw sa probinsya. Ilang araw ang lumipas. Napansin ng mga kapitbahay na lagi nang sarado ang apartment. Madalas ding may naririnig silang parang tunog ng gripo o amoy ng nabubulok na karne. Makaraan ng 3 linggo, hindi na nakatiis si Aling Bebang at nagsumbong sa barangay. Nang buksan ng mga otoridad ng unit, sumalubong sa kanila ang mabahong amoy ng kamatayan. Sa ilalim ng lababo, may nakitang plastic bag na may laman. Mga bahagi ng katawan ni Lisa, tinakpan ng detergent at asin para hindi raw agad amagin. Agad tumakas si Erwin, ngunit makalipas ang 2 araw, natagpuan siyang patay sa isang abandonadong bodega sa Imus. Ang dahilan ng pagkamatay ay pagkasakal. Ang kakaiba, ayon sa forensic report, may mga bakas ng maliliit na kamay ng babae sa kanyang leeg at walang bakas ng sapilitang pagpasok sa bodega. Ang investigador na si P. Otto Ramirez ay nagsabing, "Kung hindi ko lang nakita, hindi ko paniniwalaan. Para bang sinakal siya ng taong wala na sa mundong ito." Matapos ang kaso, ipinagbili ang apartment sa mas murang halaga. Inisip ng may-ari na baka mas malimutan ng mga tao ang nangyari. Ngunit hindi nagtagal, muling umalingaw-ngaw ang pangalan ng unit. Unang umupa ang mag-asawang sina Leo at Miriam, bagong kasal at parehong call center agents. Sa una, maayos ang lahat hanggang sa dumating ang gabi ng Pebrero 17, 1 taon matapos ang krimen. Habang si Miriam ay nagluluto, bigla raw nagbukas mag-isa ang gripo. Lumabas ang tubig na may halong malabong mapula at sa salamin ng kusina, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng basang-basa, duguan, nakatingin sa kanya mula sa likod. Nang lingunin niya, wala naman tao, pero sa mesa may bakas ng kamay na basa ng dugo. Tumakbo silang mag-asawa palabas at kinabukasan
nagdesisyon silang lisanin ang unit. Noong 2010, isang kilalang paranormal group mula Dasmariñas ang inimbitahan ng bagong may-ari ng apartment upang magsagawa ng investigation. Gamit ang EVP recorder, nakuha nila ang isang kakaibang tunog. Boses ng babae na mahina ngunit malinaw. Huwag mo akong iwan. Sa thermal camera, may nakita silang malamig na anyo ng isang babae na nakatayo malapit sa lababo. Eksaktong lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Lisa. Ayon sa psychic na kasama sa grupo, naramdaman daw niya ang matinding sakit at galit. Hindi siya makaalis. Wala siyang nakuhang hustisya. Nakakulong siya sa lugar na ito. Noong 2018, kumalat sa social media ang video ng isang batang naglalaro sa labas ng naturang apartment. Sa video, habang umaawit siya ng bahay kubo, makikita sa likod ng saradong bintana ang mukha ng babaeng nakadungaw, walang mata, maputla at tila nakatingin sa bata. Ang video ay umabot ng 2.3 million views sa loob ng 3 araw bago ito tinanggal. Ayon sa uploader, hindi ko alam kung bakit ko ito pinost. Pero simula nang makuhanan ko yon, 3 gabi na akong binabangungot. Taong 2019 naman, pinasok muli ng mga pare ang apartment para basbasan. Sa unang dasal pa lang, biglang namatay ang mga ilaw. Ayon kay Father Nolasco, parang may pumipigil. Nang isagawa ang huling dasal, bumagsak ang krus sa kusina. Ang mismong lugar kung saan itinago ang bangkay. Simula noon, tuluyan ang ipinagbawal ng may-ari ang pagpaparenta sa unit. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang apartment 3B. Ngunit ayon sa mga tricycle driver sa tapat ng compound, tuwing Pebrero, may babaeng nakadamit puti na nakatayo sa bintana, nakatingin lang at tila humihingi ng tulong. Sa panahon ng modernong teknolohiya at siyensya, mahirap paniwalaan ang mga ganitong kwento. Ngunit may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng lohika, lalo na kung ito'y katarungang hindi na ibigay sa isang inosenteng kaluluwa. Marahil si Lisa ay isa lamang sa libo-libong biktima ng karahasang nananahimik pa rin sa mga dingding ng ating lipunan. At habang patuloy na umiihip ang hangin sa Bacoor tuwing gabi, maririnig mo pa raw ang mahina niyang tinig, hindi para manakot, kundi para ipaalala, may hustisya kahit sa kabilang buhay. Ang kasalanan, gaano man itago, ay laging lumalabas. Ang dugo ng inosente ay hindi natutuyo hanggat hindi napapanagot ang may sala. Kaya bago mo saktan ng iba, tandaan mo, baka sa dilim ng gabi, may kaluluwang nakamasid, naghihintay lang ng pagkakataon upang iparamdam sa'yo ang kanilang paghihigante.